Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 26 September 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Mateo chapter 11, ang mga isinugo ni Juan na tagapagbautismo. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto at matuto na rin tayo sa history ni Jesus. Mateo chapter 11 verse 1. Pagkatapos ng mga tagubiling ito sa kanyang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral naman sa mga bayang malapit doon. Verse 2. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad. Verse 3. Upang itanong, kayo po ba ang ipinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Verse 4. Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Verse 5. Nakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga kitungin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Verse 7. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Verse 9. Ano nga ba ang nais ninyong makita? Isang propeta o siya ay propeta? At sinasabi ko sa inyo, siya ay higit pa sa isang propeta. Verse 10. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan, ipadadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo. Iahanda niya ang iyong daraanan. Verse 11. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sinumang isinilang sa daigdig, ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Verse 12. Mula nang mangaral si Juan na tagapagbautismo hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay sa pilitang pinapasok ng mga taong marahas. Verse 13. Sapagkat hanggang sa dumating si Juan, ang mga propeta at ang kautusan ang siyang nagpahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Verse 14. Kung maniniwala kayo sa pahayag na ito, si Juan na nga ang Elias na ipinangakong darating. Verse 15. Makinig ang may pandinig. Verse 16. Saan ko iahambing ang mga tao sa panahong ito? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Verse 17. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit ayaw ninyong sumayaw. Umawit kami ng awit na pagluluksa, ngunit ayaw ninyong sumangis. Verse 18. Sapagkat nakita nila si Juan na nag-aayono at di umiinom ng alak, at ang sabi nila, sinasaniban ng demonyo ang taong iyan. Verse 19. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at ang sabi naman nila, tingnan ninyo ang taong ito, matakaw, lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Gayunman ang katarungan ng Diyos ay napatutunayang tama sa pamagitan ng mga gawa nito. Nagtataka lang ako, guys. Nakabilanggo daw ng time na to si Juan. Pero di ba si Juan ang nagbautismo kay Jesus? Bakit pa siya nagtatanong? Kung si Jesus ang ang ipinangakong darating. Dito sa sa verse 3, ano ba yan? Mateo chapter 3 ba yan? Ayun. Sa Mateo chapter 3 verse 13. Nabautismohan na ni Juan si Jesus. So, bakit nagtatanong pa siya? Diba? Kapag tataka lang to. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Mateo chapter 11 verse 20. Opinion ko lang yun, guys. Nagtataka lang ako, isinulat dito. Ipinapatanong pa ni Juan. Nakabilang ko na siya. Ipinapatanong niya, nagsugo siya para tanungin kung si Jesus ba yung ipinangakong darating. Pero nagtataka lang ako, ba't nung binautismahan niya si Jesus, 'di ba?
alam na kaagad niya na siya yung anak ng ano. Bakit nagtatanong pa siya? Ang kulit ni Ralph. Opinion ko lang yun. Babala sa mga bayang ayaw magsisi. Mateo chapter 11 verse 20, pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, verse 21, kawawa kayo mga taga Chorazin. Kawawa kayo mga taga Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Verse 22, ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa mga taga Tiro at taga Sidon. Verse 23, at kayong mga taga Kapernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa idaigdig ng mga patay, sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y mananatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Verse 24, ngunit sinasabi ko sa inyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo kaysa mga taga Sodoma. Lumapit sa akin at magpahinga. Mateo chapter 11 verse 25, ng panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito at marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluubang tulad ng sa bata. Verse 26, Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Mateo chapter 11 verse 27, ibinigay na sa akin ng aking ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama, at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak, at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Verse 29, Mateo chapter 11 verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at sundin ninyo ang aking mga itinuturo, sapagkat ako'y maamo at mapagkumbabang loob. Matatagpuan ninyo sa akin ang kapahingaan. Mateo chapter 11 verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. Bukas na itong chapter 12, guys. Mahaba-haba rin. Ay, pero may oras pa tayo. Sige, pagpatuloy lang natin. Katanungan tungkol sa araw ng pamamahinga. Mateo chapter 12 verse 1, isang araw ng pamamahinga na paraan sina Jesus sa triguhan. Nagugutom ang kanyang mga alagad noon, kaya't sila'y kumuha ng mga botel ng trigo at kumain niyon. Verse 2, na makita ito ng mga pariseo, sinabi nila sa kanya, tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad, mahigpit iyang ipinagbabawal ng kautusan sa araw ng pamamahinga. Verse 3, sumagot si Jesus, hindi ba ninyo nabasa ang ginawa ni David nang magutom siya at ang kanyang mga kasama? Verse 4, pumasok siya sa bahay ng Diyos, kumain ng tinapay na handog at pinakain din niya ang kanyang mga kasama. Labag sa kautusan ang ginawa nila sapagkat ang mga pari lamang ang may karapatang kumain niyon. Verse 5, hindi ba ninyo nababasa sa kautusan na tuwing araw ng pamamahinga ang mga pari ay may ginagawa sa templo na bawal gawin sa araw na iyon, gayon man hindi sila nagkakasala. Verse 6, sinasabi ko sa inyo, may isang naririto na higit na dakila kaysa templo. Verse 7, kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Hindi sana ninyo hinatulan ang walang sala. Verse 8, ang anak ng tao ay siyang Panginoon ng araw ng pamamahinga. Pinagaling ang lalaking paralisado ang kamay. Mateo chapter 12 verse 9, pag-alis ni Jesus sa puok na iyon, pumasok siya sa sinagoga. Verse 10, may isang lalaki roon na paralisado ang isang kamay, naroon din ang ilang taong naghahanap
ng pagkakataong maparatangan si Jesus. Tinanong nila si Jesus na ayon ba sa kautusan ang magpagaling na may sakit kung araw ng pamamahinga. Verse 11. Sumagot siya, kung kayo'y may tupang mahulog sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi ba ninyo ito iaahon? Verse 12. Higit na mahalaga ang isang tao kaysa isang tupa, kaya't na ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti sa araw ng pamamahinga. Verse 13. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa lalaki, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat nga ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling gaya ng kabilang kamay. Verse 14. Umalis naman ang mga Pariseong naroroon at nag-usap-usap kung paano nila maipapatay si Jesus. Ang lingkod na hinirang. Verse 15. Nang malaman ito ni Jesus, umalis siya sa lugar na iyon. Maraming tao ang sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Verse 16. Ngunit mahigpit niyang ipinagbili na huwag nilang ipamalita kung sino siya. Verse 17. Sa gayon natupad ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Verse 18. Narito ang lingkod ko na aking hinirang, ang aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Verse 19. Hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Verse 20. Hindi niya puputulin ang tambong marupok. Hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap. Verse 21. At ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak, si Jesus at si Beelzebul. Matthew chapter 12 verse 22. Dinala noon kay Jesus ang isang lalaking bulag at pipi na sinasapian ng demonyo. Pinagaling siya ni Jesus kahit siya nakakita at nakapagsalita. Verse 23. Namangha ang lahat at sinabi nila, ito na kaya ang anak ni David? Verse 24. Nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, nakapagpapalaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Verse 25. Subalit alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kahit sinabi niya ang bawat kahari ang nahati at naglalaban-laban ay babagsak at alinmang bayan o sambahayang naglalaban-laban ay mawawasak. Verse 26. Kaya't kung si Satanas ang nagpapalayas kay Satanas, kinakalaban niya ang kanyang sarili. Kung gayon, paano pa niya mapapanatili ang kanyang kaharian? Verse 27. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, kaninong kapangyarihan naman nagpapalayas ng demonyo ang inyong mga tagasunod? Ang mga tagasunod ninyo ang magpapatunay na maling-mali kayo. Verse 28. Ngunit kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Verse 29. Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi mo na siya gagapusin. Kung nakagapos na siya, saka pa lamang malulooban ang bahay niya. Verse 30. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasama sa pag-iipon ay nagkakalat. Verse 31. Kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang. Kaya sinasabi ko sa inyo, verse 31 guys, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu. Verse 32, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin, maging sa panahong ito o sa panahong darating. Sa bunga nakikilala. Matthew chapter 12 verse 33. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga, at masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga, sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Verse 34, lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsabi ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng bibig. Verse 35, mabuti ang sinasabi ng mabuting tao sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Verse 36, tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom pananagutan ng tao ang bawat
Walang kabuluhang salitang sinabi niya. Verse 37, pawawalang sala ka o paparusahan batay sa iyong mga salita. Hinanapan si Jesus ng himala. Matthew chapter 12 verse 38, sinabi naman sa kanya ng ilang tagapagturo sa kautusan at mga pariseo, Guro, maari po bang magpakita kayo sa amin ng isang palatandaan? Verse 39, sumagot si Jesus, lahing masama at taksil sa Diyos, naghahanap kayo ng palatandaan, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa himalang nangyari kay Propeta Jonas. Verse 40, kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi ring nasa libingan. Verse 41, sa araw ng paghukom, tatayo ang mga taga-Ninive at sasaksi laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila matapos pangaralan ni Jonas, ngunit higit pa kay Jonas ang naririto. Verse 42, sa araw na iyon, sasaksi rin ang reyna ng Sheba, laban sa lahing ito naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang masaksihan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit pa kay Solomon ang naririto ngayon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Verse 43, Matthew chapter 12 verse 43, kapag ang masamang espiritu ay lumabas mula sa isang tao, siya ay gumagala sa mga lupaing tigang upang maghanap ng mapagpapahingahan. Kung wala itong matagpuan, verse 44, ay sinasabi sa sarili, babalik ako sa tahanang aking pinanggalingan. Pagbalik niya at makita itong walang laman, malinis at maayos. Verse 45, aalis muna siya, magsasama pa ng 7 espiritong mas masama pa kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Dahil dito, ang kanya magiging kalagayan ay mas masama pa kaysa dati. Ganyan ang mangyayari sa masamang lahing ito. Ang ina at mga kapatid ni Jesus. Matthew chapter 12 verse 46 to 47. Habang si Jesus ay nangangaral, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas ng sinagoga dahil nais nila siyang makausap. May nagsabi kay Jesus na sa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nila kayong makausap. Verse 48, ngunit sinabi niya, sino ang aking ina? At sino-sino ang aking mga kapatid? Verse 49, itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, sila ang aking ina at mga kapatid. Verse 50, Matthew chapter 12 verse 50, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking ama na nasa langit, iyon ang aking ina at mga kapatid. So hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.